Araw ng Sabado, hallelujah! Anong meron sa Sabado, Pastor? Purihin ng Diyos. Ang araw ng Sabado ay ang pagkilos ng Diyos sa buhay Amen. po natin. Araw-araw. Hallelujah. Ang Diyos ay patuloy na gumagawa Praise the Lord. ng Hallelujah, kamangha-mangha Jesus. Hallelujah. at Good morning, good kahanga-hanga. morning, good morning! Amen. Mukhang mukhang apoy tayo, Pastor. Amen! Hallelujah! At dapat ganyan. Oh, praise the Lord! Pagka-Sabado, kinakailangan yamang tatanggap ka ng biyaya, lalo't higit sa araw ng bukas, kinakailangan Amen. tayo po ay nag-aapoy. Hallelujah. Dapat prepare na, no? Physically, Amen. spiritually. Amen. Hallelujah. Praise God. Break natin yung iba, Pastor. Yan, praise God. Glory, Good glory morning, to good God. morning, good morning, good morning. Ayan, praise the Lord. Jessica Morillo Suryo, good morning. Marami tayong Jessica. Kay Sister no? Baby Obani, good morning po kay Obani family ng Citrus ng San Jose. Praise the Lord. Kay Nanay Elizabeth Chuatan ng Valenzuela, good morning, good morning. Good morning dyan sa Korea. Kay Maricel Hagaban, kay Sunny All, kay Sonson. We need you in this place. We welcome you, Holy praise the Spirit. Lord. Amen. At magandang umaga po kay Sister Jovelyn de Suyo Alcantara. Amen. Praise Pinagpala po tayo ng Diyos sa umagang ito. Amen. Paki-share niyo po, paki-tag niyo po sa kay iba. Stephanie Nicole Solares is watching daw. Amen, amen. Kay Cecil Praise God. Rosero Meneses, nanunood daw po siya. At nagpapasalamat si Cecil Lucero Meneses, pati yung pinirayer request niya na gumaling yung anak ni Sister Emmy Herona, nakalabas na po ng hospital at magaling na po. Praise God, praises to God. Ang Amen. Hercules ng GMA Cavite, si Ramiro Acosta. Bago yung Pastor. Ang Hercules ng Hercules. Ibig sabihin, GMA macho talaga Cavite. yan. Ayan. Jubilin Maginoo, Disoyo amen. Alcantara. Magandang umaga po sa Alcantara San family. Pedro, Laguna po. Praise the Diyan po sa Lord. pamilya, sa buhay po ni Sister Lynn Leban, ang kanyang asawa, mga anak at ang kanyang mami, Pastor Lauro. Si Nanay Ging Ignas. Yes, praise God. Patricia Amen. Concepcion, Maybelline Guiban. Ayan. Marlene Saladaga, good morning po. Good morning po, Tatay Nato and Alita Palermo Marcelo, ang Marcelo family. Good Amen. morning kay Milay. Kay Milay. Si Milay, andito na si Milay. Andito na si Milay. Andiyan na si Milay, kasama na natin. Ayan, ang mga young workers. Sila po ay nag-encoding. Bili mo, saka makakita niyan, nag-encoding at the time of 7 o'clock in the morning. Sabi ni Hercules, baka po Miyerkules, Pastor. Hindi, Sabado ngayon, Sabado. Sabado ngayon, sabi ni Marlene Bago yan, Acosta. Hercules. Marlene Praise Saladaga, ayan. Good morning po kay Marlon and Lala de la Cruz. Good morning kay Pastor Joel de Leagdon. Good morning kay Kumarin Shirley Hagaman. Good morning. Good morning. Pinagpalang umaga po kay Sister Baby Rodelisa Gravador na school extend yung aking taus-pusong pasasalamat. No, yung pinadala mo. Ibig sabihin ni baka hindi Amen. po. Thank you, Bebeng. Bebang. Sabi ni Ramiro, baka hindi po Hercules, baka Miyerkules. Di, Hercules ka. Ibig sabihin malakas. Oo. Malakas talaga, no? Praise God. Amen. Baka po Miyerkules, sabi niya. Hindi Kumarin po. Shirley Hercules Hagaman, ho. good morning po. Ayan. Love you po. Ayan. God bless you po. At Len Leyba ng Sister San Josie Pedro Eternal. Laguna. Good Sister morning. Josie Eternal, good morning and God bless you po. Ayan. At sa buhay po ni Pastor Tony Panalangin, good Ayan. morning. And God bless sa iyo pong asawa at mga poging anak ang popogi ng mga anak praise niyan. God, praise you. Mga Joyce Obani, good morning. Nanay Josie Eternal ng Tibe, good morning. Jennifer Tamayo Lasio, good morning. Kay Elisha. Linda at sa iyong Ramos. asawa na si Ronel Lasio, good Kay morning. Linda Ramos Lam, praise the Lord. Jennifer, pagaling na ba si Lasio? Pinagpalang Michael. umaga, si Boss Carlos Lam. Nasa labas si Michael ngayon. Michael Alcantara, nandito ka na ba sa Valenzuela? Yan. Kasi nasa Bisaya yan eh. Maganda. Amen. Mabati siya. Maganda umaga po, Pastor Andito Laura na at po ba kayo Pastor sa Ruby. Pilipinas, Brother Michael Alcantara? Good morning po. Pinagpalang umaga kay Sister Shirley Solangon,
kay Marivic de la Cruz Balanga at sa K-pop na pogi niyang anak. Kay Ami Jean, Guan Si San Rafa. Jean, Guan Shan Jin, Ami Jin, Kina Jin. Kina Jean. At Ayan. pagpalain ng Diyos ang kanyang 3 anak dito sa Pilipinas. Praise God the bless Lord. you. Pastor Ray Ubane, Amen. alauna ho ang ating aralan ngayong Sabado. And good morning, To and all wishing our Pastora beloved Joyce, my pastor, ang aralan po natin mamayang alauna ng Sabado. Pastora ang Joyce, my dear Obani, mother, nasaan ka na? At miss na miss ka na po namin. Praise God. At si Brother Aris Carpio, sa inyo po nga girlfriend na si Sister Lorena at ang inyong mga magagandang Praise anak. the Lord. Pagpalain po kayo ng Diyos at yung inyong poging anak na bunso. Amen. Good morning po, Pastor Lauro, Pastora Ruby, pati na din po si Imelda Domingo. Dito po siya nood. Amen. Good morning po, Nanay Imelda Domingo. Good morning, Jessica Domingo. At kay Tatay Dante, Nanay Nelia Escueta na sa TRL Obrero sila Church. Good morning and God bless Good morning you po. kay Jennifer Tamayo, kay Jennifer Mangawang. Sila po ay nanonood ngayon. Andito na po ang mga young workers. Pinagpalang umaga po si Sister Evelyn Villanueva de la Cruz sa kanyang asawa, mga anak, manugang, at sa kanyang cute na apo. Marivic Amen. Balanga, Ruel Balanga, and Rapa Samuel Teresita Cruz Planeta, Balanga. good morning po, Balae. Pagpalaan po kayo ng Diyos, inyong asawa at mga anak. Shirley Amen. Solangon, Amen. nabati na ba itong si Amen, Shirley amen, Solangon? amen. Ayan. Praise God. Kay Evelyn Villanueva ng Marilao, Valenzuela, good morning po. Pinagpalang umaga. Ayan, Evelyn Hallelujah. Villanueva de la Cruz. Glory to Ayan. God, glory to Christ Jesus. Amen. Praise God, Late praise na po, God. pasok sa akin ang link. Hehehe, sabi ni Diyos Eternal. Oo, Ayan. kasi kahit po sa amin, praise God. Ayan, bago to sa si hallelujah. Wendell pala to, si Wendell Cacho. Ayan. Sino po yan? Wendell, ayan. Oo, taga sa Bulak to, Bulak sa Bulak. yan. Ayan. Amen. Good morning. Bukas po ay meron po tayong Sunday church service sa ganap pong 7 o'clock in the morning. General Assembly, first come, first serve. Ganon po ang ating except pag po may mga elders na matatanda, Sister Melay, pag may mga matatanda at mga kapansanan, papasok po natin sa loob. Amen. Kay Vince Praise God. Antonio, good morning po, Vince. Ayan, kay Julie Solano, good morning din po sa inyo. Good morning, good morning. Taga ano yan? Julie Solano, JCTRL Obrero. Ayan. Good morning po, Sister Julie. Bukas 7 o'clock, no? Maghapon po tayo niyan, dire-diretso yan. Then after ng ating Sunday church service, merong communion. After po niyan ay magkakaroon po tayo ng kanya-kanya po tayong lunch. And after that, baon po kayo. Baon po kayo ng inyong pananghalian. At kahit ano pa yan, ang mahalaga, responsable tayo sa ating buhay. At the same time, after po niyan ay gospel proclamation. After gospel proclamation, ang ating formation. Amen. Ayan, Kaya hanggang hapon tayo. Si Michael pala, Miyerkules pa ho daw ang tulak niya buhat praise sa God. Masbate. Ingatan po kayo ng Kaya, Diyos, Father Michael Alcantara. Bali, Huwebes po ang malinaw na nasa Valenzuela siya. Marley Amen, Marley Rose and Jerome Gubot, good morning sa inyong mag-asawa. JCTRL Muñoz, Quezon City, good morning. At sa Jan- inyong biyaya ng Diyos. Kay John Carlos, ayan, kay Bobby Oxendine, Asher Oxendine, Amen, at amen. saka si Abigail Oxendine, Praise Rachel God. Pagya Miguel, at si Beth Constantino, Amen, amen. Solangon Cientino, ang haba. Astora Praise God, Ruby. praise Arisa God. Paredes Teresa, good morning po dyan sa Teresa Rizal. Jessel De Jesus, Katimo De Jesus, Gabriel and Robert Gabriel. Maghapon din dito. Bimo, 7 o'clock, andito na yung ating young workers para Ate Janet mag-go. Sulangon. Good morning po. Praise God. Ayan. Ate Janet, Dico Boyet, good morning and God bless you. Hallelujah, praise God, praise God. At samahan tayo ng ating Panginoon. Bukas po, Ayan, alas 7:30 bukas po na ay naman 7 po, Pastor. o'clock in the Pastor. morning. Ang ating gawain ng Diyos, gawain ng Diyos. Linawin natin yan, hindi natin gawain. Yan ay Gawain. gawain ng Diyos. Palinaw yan, gawain ng Diyos Gawain yan. ng Diyos. Hindi ating gawain, linawin natin yan. Ayan, Kasi glory. pag ating gawain yan, hindi tayo tatagal dyan.
Pero paggawain ng Diyos yan, kasasabikan niya. Amen. Praise God. Flore Mendoza. Amen. Good morning po. Good morning po. Flore Praise the Mendoza, Lord. di ko po kilala pa ito. Sino po nagtag kay Sister Flori Mendoza? Good morning po. At welcome na welcome po tayo. Amen. Marlon de la Cruz, Lala de la Cruz, at sa Kisses inyong mga de la anak, Cruz, Kisses si at Kiana de la Cruz. Amen. Lahat Beautiful ng de la family. Cruz. Good morning. Ayan, God bless napakaraming po. de la Cruz yan, Pastor Ruby, sa Pilipinas. Hanggang sa Spain, maraming de la Cruz. Ayan. Si Elaine Makaling Zamora, good morning. At kay Jeffrey Makaling sa abroad, good morning and God bless you po. At sa inyong mga anak. Amen. Pastora Annie Oxendain, praise God. No? At ngayon pong araw na ito, sa ganap na alas 12:30 ng tanghali ay ang libing po ni Sir Kevin Knight sa Texas, Amen. USA. Be strong in the faith, Rubian Knights. Amen. Nanay Praise Glo God. and Tatay Tony Clemente, good morning po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Diyos sa umagang ito. Kay Nati Carillo, blessed morning po, Pastor, Pastora. Pakibati po yung Happy birthday! karawan ng apo niya. Si Scarlett Cosada, good morning. Ayan, good morning. Apo, God bless you. Happy birthday. Scarlett Cosada. Scarlett Cosada, apo po ni Sister Nati Carillo. Good morning po. Amen. Praise God. Hallelujah. Napakabuti ng ating Diyos. Amen. 7:30 agad. Okay, sige. Nag-enjoy ka ba kagabi, Pastor? Ay, oo. Oo. Kami po ay, sabihin natin palibasa loyalista tayo ng Marcos. Kagabi po ay hindi pinalagpas ng pamilya po namin na Mien ang made in Malacanang. No, nakakaiyak, purihin ng Diyos. Akala nila umiiyak ako. Ba't daw lumabas ako? Di nila alam, giniginawa ko sa lagnat. Bigla akong ginilagnat. Kumbaga, ngatong na ngatog ako. Hindi ako sanay sa sine. Ayan, Praise prayer God. for Nanibago. healing. Prayer po healing kay sa pamilya ni Egay Sison. Kalakasan amen. po sa De La Cruz family and Villanueva family. Good morning po mula kay Evelyn Villanueva. Amen. Praise God. At andito na ba si Ate Arisapa Reyes? Glory to God, Lord to Christ Jesus. Pinagpalang umaga mula sa Cavite. Naumilin Shona Sanchez. Yes, blessed Good morning and God po. bless you. Ayan. Napakaganda niyan, Pastor. No, yung talagang, hindi ka na mag-iisip kung may tsura ba ito? Walang Talagang, kupas. Amen. Pati Walang mga anak ang gaganda. walang duda. Ayan. Amen. Praise Kay God. Andre Canto Good ng morning po. Kalawan, God bless po. Laguna. Kalawang, Laguna. Kalawang. Andre, Kalawang ba? Kalawang? Kalawang o Kalawan? Kung sinabing Kalawag, Quezon yun. Hindi. Meron pong Kalawan. Kalawan talaga. Correct us, Brother Andrick. Kalawang. Ang alam ko Kalawan, hindi Kalawang. Kasi pag Kalawang ng bakal yon. Iba Hindi. naman yung Kalawag. Pag Kalawag, Quezon. Quezon yun, yung Kalawag. Pero yung Kalawan, Laguna. Yan. Nako, may issue na dyan, Brother Andrick. Ano bang bayan niyo po Sister sa Neng Laguna? Dorimon, ayan, ng Saudi Arabia. Ayan, praise the Lord. Grabe. Umusok. Praise God. At sa Lunes po, loobin po ng Diyos, ay bali sa sa ban tayo magmo-morning Ay, devotion. Kalawan daw pala, Kalawan. Hindi, tama po ako. Nida Yaho! Elbore. Yes. Good morning po, Nida Elbore. Ayan, praise the Lord. Healing po, sabi ni Sister Maricel Agaman, para kay Hiromo Murayama sa kanyang lagnat po. At Jefferson de Castro sa sakit niyang matagal nang dinadala na sakit sa buto, sa batok po. Praise God, be healed. In the name of Jesus, mawala na ang buto, Amen. mawala na ang Sakit. batok na may sakit. In the Ayan, name of in Jesus, in the name of Jesus. Be healed in Praise the Jesus' Lord. name. Jefferson de Amen. Castro. Nida Elibore, good morning po. Amen, amen. Sabi Nanay Josie Ternal, pakisama po sana umigi na po ang pakiramdam ko, mawala Amen, na ang amen. asma. Yes, in Jesus' Huwag name. na akong sumpuin kahit bukas. Yes, In the name of- be healed. mawala na ho ang asma nyo sa Jesus' pangalan name. ni Jesus. In the name of Jesus. In the name of Sinasaway ko mga Jesus. asma-asmang yan. Walang karapatan yan sa buhay Yes, ng mga in anak ng Jesus' Diyos. name. At pinagpalang umaga Ayan, po kay praise Sister Baby Obani. At Citrus, San Jose del Monte, Bulacan Coordinator. Kay Magiri MJ, we miss you Magiri Amen. MJ. Amen. Saan Praise ka na God. po naroroon? Nasa Ayan. Cavite siya, di ba? Si Magiri MJ, pero parang nasa Pampanga ka ba ngayon? Praise God. Di sa Makatwid, mas malapit dito. Rocky King. Good morning po. Colyantes.
Amen. Thank you po at God bless po sa inyo. Good morning po ngayon. Prayer request for my divine protection and financial provisions para po kay Brother Ramiro Acosta Hercules in Jesus' name. Yung Lord. malaman ko lang, Pastora Ruby, na si Net Versosa kasama natin sa panalangin ng umaga. Tuwan-tuwa na po ako. Versosa family, Yes, kay good Net, morning. Sir Neil at sa kay Miggy. Lagi nag-guest yan sa radio station radio Makita program ko lang, sa makita ko lang Palawan nakasama Station. ng nodo natin ay masayang-masaya na ang puso ko. From Ayan. Bahrain, Middle East, Sister Neng Doremon, good morning po at pagpalain ng Ruby Diyos Anites, ang inyong buong pamilya. magpakatatag ka, Ruby Ann. Mamaya ni Nagpapasimula pa lang tayo ng laban, Ruby Anites. Marami pang dadaanan, lahat tayo. Marami pang paghubog, marami pang proseso. Amen. Marami pa tayong dadaanan sa Yes. mundong ito. Kay- Basta't mahalaga, kasama natin ang Diyos. Ranilo Lanutan Bunyaw. Good morning! At kay God bless. Kiana Faith, good Yun. morning. Kay Junilyn, good morning. Good morning. Good morning sa inyo. Hallelujah. Good morning! At siyang pauso ng TRL yan, sa kanya galing yan. Good morning po. Si Nida Praise Elbore, God. pinsan pala ito ni Sister Baby Aubani. Praise God. Good na morning po. siya po ay nasa Bicol now, nasa Bicol pala Good itong si morning Nida po. God Elbore bless na po, ito. Sister Nida Elbore. Rain Carion Temberilla Ape, good Blessed morning din po sa inyo. God bless po. Hallelujah. Glory to God. At sa buhay ng ating assistant coordinator, TRL Obrero, Quezon City, Sister Edna Elibaran, at kay Justin Flondarina. Sana makasama ka namin bukas. No, nakaka-bless yan. Yung bata niya si Justin Flondarina. Si Rocky. Mabait. Si Rocky King Mabait. Colliantes pala At kahit na, sabi mo, kahit saan siya naroon. isa sa stroke survivor Amen. pala ito. Malaki ang nasa malasakit Nueva sa Ecija church. pala. Magiri MJ, nasa Nueva Ecija Yun. pala siya. Mas malapit. Praise the Lord. Sa Bulacan, hindi. Malayo din. Nilagpasan mo ang Pampanga. Bulacan mula sa Cavite. Praise the Lord. Praise Edna God. Eleviran, good morning po dyan sa Quezon City. Pinagpalang umaga Kay po Nanay Emily Amen. Edem Yubal, good morning din po sa inyo. Kay John Michael Elnas, good morning. Kay Vince Antonio Ayan. ng JC TRL Buena Vista. Kay Vince Antonio, alam mo na kung ano ibubulong ko sa iyo, baptize. Praise God. Amen. Hallelujah. Ang hilo, agaman. Amen. Good morning, Makmak. God bless you. Kay Maybelline Gueban, good morning. At pinagpalang umaga kay Ate Yeng Garcia. Amen. Pagpalain ng Diyos si Pastor Jason Cloud. Amen. Atien Garcia. Ayan. Praise the Si Lord. Ate Elizabeth Tan, good morning po. alas Amen. 7:30 na naman, Patricia Pastor Ruby. Concepcion, good morning and God bless you. Sa aming pong kabalaing, Balaing Perdi Malonzo, we love you po. Manamal ka ng mien, Sister Pearly Malonzo. Amen, amen, praise God. At ito na si Pastor Arnold de la Cruz. Pupungas-pungas pa, naghihikap pa. Pastor Arnold de la Cruz, good morning and God bless you. Pagpalain po kayo, si Cecil Platilia at si Mia ko, ang matalinong gifted na bata. No? Ang daming alam. Ito na si Maureen, KBS Chairwoman. Palermo Marcelo, pagpalain ka ng ating Diyos ang inyong buong pamilya. Pasama po sa panalangin, mawala na po ang ubot sipon ko. Saka ubot sipon lagnat ni Joan Alcaide. Hallelujah. At hindi po ito maging hadlang sa pag-attend namin bukas. In the name of Jesus, be healed by the blood of Jesus. Si Pat Amen. Concepcion bala, bati na natin. Opo, at pinagpalang umaga Yung balain po. natin, balain. Amen. Ayan. Pinagpalang umaga po sa pinakamayamang nilalang na tao sa Katmon, Santa Maria, Bulacan, si Normelita Sanchez. Milyonarya na yan. Pasama Praise po God. sa panalangin, mawala na po ubot sipon. Ayan, Matuso-puso ang ubot sipon na Amen. ito. Good morning. Na-pray na natin yan. Good morning. Sister Jessica Paul, Tony Paul, Nika, Gratian Paul, sumainyo ang biyaya ng Amen. ating Diyos. Praise the Lord. Amen. Praise God. At nagpadala si Jessica Paul ng 50 stars sa loob ng 5 weeks. Ay, Amen. praise God. Good morning po. At padala po kayo ng stars. Malaking tulong po yan sa church natin. Okay. Maylin Barcelon, Roger Baladris, good morning po. Inunahan ka na ni Ramiro Acosta. Batiin mo na daw si Brazil. Wala pa dito sa akin. Hindi, nakita na niya.
Nakita na? Oo, sige. Pastor, yung pong pinakihihintay ng lahat, yung Brazil. Ayan. Ayan. Maganda umaga po kay Nanay Wilma Brazil. Brazil. Canada. Philippine Pini. Ayan. Good morning po. At sa kanyang Ayan. asawa, kay At sa kanyang brother asawa, kay Jess. Tatay Jess. Amen. Ayan. Praise the Nawa, Lord. makasama na po Hallelujah. namin kayo sa gawain ng Diyos. Naunahan ako ni Ramiro. I-correct natin Ayan, yan, kay Sister Michelle Manuel, kay Kuya Abet Manuel family, Amen. good morning po. Sa inyong pong mga apo. Sa inyo. Sa mga apo niyang mga Brazil, listo. Wilma Brazil, Canada, Mga alert. Philippine Amen. Pini. Good morning po. Ayan. Ayan na from the Bible, Shadrach, Meshach, Abednego. Good morning po, Sister Maricel, at sa inyo pong nanay, good morning. At nagpapatotoo sila, blessed na blessed sila lagi. Sa mga word of God every morning. Nagpapabati din po si Pastor Jason Cloud na nandito Nabati na lang sa natin. tabi namin. Amen. Nabati na natin yan, Pastor. At pinagpalang umaga po para po kay Brother Dondon. Diyan po sa Middle East. Pag-adi. Saan siya? Singapore ba? Si Brother Dondon? Singapore. Good morning. And Nasa God bless you Singapore. more and more. Alam niyo ba na akala nyo, hingi tayo ng hingi sa abroad, pero ang hirap ng kanilang mga hanap buhay dyan na, kumbaga, sa pamamagitan ng lakas ng Diyos, nakaharap nila lahat ng mga trials. Hindi, nasa sa kanila lang yun kung gusto nila. Amen. Praise God. At pagpalain ng Diyos, ayan, bumati na ang Donya ng Katmon. Ayan, mapagpalang umaga. Amen. At pagpalain tayo ng ating Diyos, di ba? Sister Norma Sanchez. Amen. Praise God. Hallelujah. Actually, talaga, at 7 o'clock to 8:30 tayo. Minsan, nag-ano tayo. Alam mo, kung nasa TV tayo, airtime sa TV, saka sa radio. Lagi na lang Lagi tayo. tayong nagbabayad. Nagbabayad ng overtime. at nagpe-penalty. Oo. Sabi nga ni Pastora Len Mien, abay, nangangaral kayo na nasa oras lahat. Kaya dapat nasa oras kayo. Hala! Hallelujah, Maganda tugalam. umaga po. Gusto ko lang batiin ang poging-poging konsehal ng Santa Maria, Bulacan. Si Konsehal Froilan Cagyat. Magandang umaga po Amen. sa inyong pamilya, sa inyo at daway kalusugan. Sa lahat ng mga nanunungkulan sa munisipyo ng Santa Maria mula sa ating butihing Mayor, Mayor Omeng Ramos, at sa ating butihing Vice Mayor na si Kapitan. Ano? Vice Mayor natin si Eboy. Eboy, praise God. Eboy. At lahat ng amen, konsehalis po ng Santa Maria, Yes. binabati po namin kayo sa umagang ito. Amen. Ayan. Praise God. Hallelujah. Kay buti ng Diyos. Ayan, praise the Amen. Lord. Tayo na, pupunta na tayo. After nito, Hallelujah. may mga lakad Marami pa po kami. tayong gagawin ngayon, ngayong araw. Amen. Maghapon na busy. Glory to God, Lord to Christ. Jesus, mas masarap maging busy sa presensya ng Diyos kasi pag hindi na tayo busy sa Panginoon, Praise sa mga pinagagawa ng Diyos, saan tayo busy? Pangalawa, eto, mananahimik na tayo. Hindi naman maganda yung di ka busy sa presence ng Lord tapos nakahilata ka na may sakit. Ganun dapat ang mentalidad natin. Kaya go and go lang tayo. Yes. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Welcome, Holy Spirit. We love you, Holy Spirit. We need you, Holy Spirit. Empowered us, Holy Spirit. Strengthen us, Holy Spirit. You are worthy to be praised and you deserve the highest praise. Holy Spirit, mula po dito sa main church, sa lahat po ng may mga buhay na nandito sa main church sa umagang ito, hanggang sa mga nakabukas ang cellphone at sa mga nagbibiyahe, hallelujah, pumasok po kayo sa aming puso. At hayaan mo po ng puso po namin ay lagi po maging mapagpasalamat sa inyo. At lagi po maging maayos ang aming isipan. Lord, create in us a clean heart and saturate our heart, our mind, Lord, ng mga bagay na panlangit para wala pong makakapasok. Na anuman pong negatibo at walang makakapasok. Na anuman pong hasik ng kalaban at hindi magbibigay ng karangalan sa inyo. At bilang mga Kristiyano, bilang mga disipulo mo, Panginoon, kami inyong palakasin at pagkalooban lagi ng pribilehiyo. What a great privilege for us to serve you, Lord. At mula noon, dito pa rin po kami sa ministry na inyo pong ibinigay sa amin. Salamat po, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan na mawalay kami sa inyong presensya. Bagkus, O Diyos,
habang kami tumatagal at may buhay pa. Kung saan kaming ministry na simulat sa pool ay inilagay nyo, kami po'y nag-aapoy sa presensya mo at patuloy po namin hinihingi ang kalakasan mo. Huwag po yung isip ng tao, kundi yung isip mo, Lord, yung plano mo sa amin, yung nais mo sa amin, yung kalooban mo po, O Diyos, sa amin, ang makita nyo po sa amin. Lord, at ang aming maging mindset lagi, bilang Kristiyano, tumutupad sa inyong tungkulin. Maging maliit kami at mababa, upang sa ganoon ay maging malaki ka, O Diyos, sa aming pong buhay. Yung kaluguran mo, Panginoon, ang nais po namin. Yung po bang kapag kami may ginagawa o nagsasalita, kung kami man po'y tumutupad sa iyong tungkulin, Lord, yung Espiritu mo ang kasama namin. At yung pong mga salita mo, O Diyos, ang aming pong binubulay-bulay, lalo na, Panginoon, sa mga sandali na kami ay nagbimisyon. Lord, yung pong kagalakan na buhat sa inyo, sa larangan ng paglilingkod, huwag pong mawala. Sapagkat yung kagalakan na iyon, O Diyos, na buhat sa inyo, isang signs, Panginoon, na kasama ka namin sa aming paglilingkod. Ngunit, O Diyos, kapag kami napalitan na po ng kalungkutan o maraming katanungan, hallelujah, isang signs naman po, Panginoon, ng pagdududa namin sa magagawa mo sa aming buhay. Ayaw po namin maging kagayan, Lord, ni Miriam, na kapatid ni Moises, at kapatid ni Aaron, na yung leader ay tinatanong na po nila. Bagkus, O Diyos, ayaw po namin, Panginoon, na magkaroon kami ng lamat sa inyo. Ang nais po namin, kahit masakit, kahit minsan na ikokorek kami, napapahiya, ngunit, O Diyos, sa lahat naman ng buhay namin sa mundong ito, hindi laging napupuri o masaya. Kung hindi, O Diyos, tanging ikaw ang Diyos ang nakakakita ng aming puso, ng mga sandaling wala kami sa pulpito, wala kami sa paglilingkod, kung hindi na pamilya lamang po namin ang kasama namin. Lord, hubugin mo po kami, i-correct mo po kami, napakasarap nun. Ituwid mo po kami, napakasarap nun. Sapagkat, O Diyos, ang papasok sa langit, Panginoon, yung mga taong pinaging banal mo, O Diyos. Maraming salamat sa iyo, Lord, sa lahat ng may mga sakit. Abutin mo po sila at pagalingin. In the name of Jesus, at sa lahat ng mga nanghihina ang pananampalataya, papag-apoyin niyo po, Lord, i-restore niyo ang pananampalataya. O Diyos, bilang mga anak mo, hayaan mo pong ipahayag namin sa magandang umagang ito, ang pag-ibig mo ay hindi nagbabago, laging sariwa sa bawat umaga. Count our blessings. Praise God. Hallelujah. Pag-ibig mo ay hindi nagmamaliw. Ang awa nyo ay walang kapantay. Ito'y laging sariwa sa bawat umaga. Katapatan mo'y dakila, tapat ka't dakila. Pag-ibig nyo ay hindi nagmamaliw. Ang awa nyo ay walang kapantay. Ito'y laging sariwa sa bawat umaga. Katapatan mo'y dakila, tapat ka't dakila. Ito'y laging sariwa. Ito'y laging sariwa sa bawat umaga. Katapatan mo'y dakila, tapat ka't dakila. Ikaw ay tapat na Diyos.
tapat ka dakila. For the last time. Tapat ka dakila. Good morning, God. Good morning, Jesus. Good morning, Holy Spirit. Jesus, good morning, Mabuti ang Diyos, Jesus. tapat at dakila. Amen. Matapat ang Diyos sa ating buhay. Kailanman, Amen. hindi po nagkukulang ang Diyos. Praise the Lord. God. Take it Praise away, God. Pastor Lauro. Ayan, muli po, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Tayo po ay dadako po sa salita ng Diyos. Ayan. Nandito na rin si Marivic Balanga. Praise the God. Lord. Ating pong buksan ang ating pong Bible. Biblia Yes. sa salita ng Diyos. Amen. Ayan. Let us open our Bible from the Gospel of Mark, chapter 12. Mark 12, verse 41 up to 44. Ayan. Mark 12. Mark 12, 41 to 44. Ayan, basahin natin. Naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo at pinagmasdan ang mga naghuhulog ng salapi. Ayan. Concerned din para si Lord sa salapi. Praise God. Napansin niyang maraming mayayaman ang naghuhulog ng malalaking halaga. Praise God. Lumapit naman ang isang biyudang dukha at naghulog ng 2 salaping tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa inihulog nilang lahat. Sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan, ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, ay ang buo niyang ikabubuhay." Hallelujah. Praise My dear God. brothers and sisters, this is the word of the Lord. Thanks be to God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Ang ating paksa, sabi ni Pastor Jason, ano ang paksa natin? Our topic for this morning is entitled, The Privilege of Giving. Praise God. The privilege. Ang privilege, ang pagkakaloob ay isang pribilehiyo. Amen. Ayan. Ito ang tanong. No. Sagot agad po Ito ang tanong. No. Kung kayo ay bibigyan ng Diyos ng pagkakataong makapagbigay sa gawain o sa Diyos, ano ang pinakamainam na maibibigay ninyo? Ayan. Praise the God. Lord. Ulitin po natin, Pastor. Kung kayo ay bibigyan ng pribilehiyo, pagkakataon na makapagbigay sa Diyos, ano sa palagay nyo ang pinakamainam na maibibigay may pagkakaloob sa Diyos? Amen. Ayan. Praise Sagot, God. yan ang tanong. Kung bibigyan tayo ng pribilehiyo ng Diyos na makapagbigay, Ano ang ating ibibigay sa pinakamahalaga? Panginoon? Ano ang pinakamahalaga? Bilang tao, bilang lingkod ng Bilang Diyos. isang tao. Tayo po lahat yun. Ano po yung may bibigay natin sa gawain ng Panginoon kung meron tayong privilege? Ayan. Ayun, sumagot na po agad. Ang atang sagot po, praise God, praise God. Ang sagot po ni Brother Alvin Marcelo Cloud, ni Ramiro Acosta, Hercules, buhay ko po, buhay. Sagot naman ni Rain Carion Tembrevilla Ape, time. Hallelujah. Paglilingkod ng buhay, sabi ni Brother Ramiro Hercules. Sagot ni Ate Nanette, tatanungin ko kung ano ang kailangan ng church. Wow! Praise God! Malaking lupa! Amen. Malaking lupa to! Malaking lupa talaga! Ay, ang mahal ng lupa dito. Praise God. Dito ang lupa dito, 6,000 per square meter. Linda Ramos lang, buhay na hain ang sarili ko. Naku, pag sinabing buhay na hain, sa mga, yung ano to, yung, anong tawag doon? Yung sinasaksak? Yung kulto? Sasaksakin ka. Praise God. Ayan. Amen. Elizabeth Tan, buhay po pagkat ito ay mula sa Kanya. Amen. Si Nanay Juicy Joy Sarda, ang ating pong buhay. Linda Ramos, buhay na hain ang sarili niya. Maraming Patricia Concepcion, yung binagong buhay po ng Diyos. Yung na-transform. Praise God. Sagot ni Naomi Rim, pinakamaganda sa lugar ng Cavite. Serbisyo at oras. Ay. Sagot naman ng Bahrain.
Si Sister Neng Doraemon, para po sa akin ay ang aking sarili po muna ang maglingkod sa gawain ng Panginoon. Sabi ni Wilma Brazil, the privilege of giving. Ano nga po? Giving po, hindi giving. Hindi Sa ano given. nga po? Brazil. Ano nga po bibigay nyo? Ayan. Zenith na sayaw. Serve God. Hallelujah. At sagot naman po ni Sister Beth, Solangon, lupa po para sa church and financial support mula sa church, beshi, sa church leaders, gang sa lahat ng mga pastors and full-time workers. Purihin ng Diyos, paaalabin niya ang mga servant ng Lord. Amen. Sagot po ni Joelyn Desillo Alcantara, time po. Sabi ni Racel Aquatis Carson ng Cebu, oras! Si Leonora Meneses, oras! Sabi naman po ni Sister Edna Elibaran, ang aking sarili o buhay na magamit para sa Diyos. Sabi ni Sister Cecil Meneses Iben, buhay at paglilingkod sa ating Diyos. Amen. Zenith na sayaw, time and effort. Sabi ni Sister Evelyn Villanueva de la Cruz, maglilingkod sa Panginoon at ipamamahagi ang mabuting balita. Amen. Yung mag-aakay siya, Pastor. Meron pa ba dyan? Kay Nanay Wilma Brazil. Andito na si Kati mo. Saka si Buhay, Giselle. dahil yon din ang ibinigay niya sa atin Pray, at oras ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hindi sumasagot yung mga pastor natin. Walang, sagot po mga pastor. Walang sagot. Amen, amen. Hindi Praise sila God. present. Hindi, nandyan sila. Andito nga si Ka Robert eh. Ayan, okay. Lakas at oras ko po habang kaya ko pa maglingkod. Mylene Barcelona. Mylene Barcelona. Sabi ni Gerald Reyes, serving the Lord with all my heart. Amen. Pastora Ani, ayon. Sumagot na isang pastora natin. 100% ng first fruit ng mga financial blessings. Nako, subok na si Pastora Ani dito. Subok na. Sumagot din si Donya mo. Ayan, si Donya ng Katmon, Donya Normelita Sanchez. Pinakamahalagang oras at panahon ibigay natin at ibahagi sa ating kapwa ang maibahagi sa kanila ang salita ng kaligtasan. Amen. Mula kay Elizabeth Arola, ang maging maglingkod sa Diyos habang ako at may buhay pa. Amen. At ang sagot nga ni Elizabeth Tan ay kabalayeng ku. Pastor Jason, ako po, Pastor, nung na-open na po ang dito sa church natin, ang tithes, pinagsisikapan ko po na may bigay ang tithes ko kahit maliit. Kahit maliit ang tithes niya. Loobin po ng Panginoon na mapagpala ako ng malaking halaga. Ilagay ko po, nawa sa akin ng Panginoon ang burden na may pagkalooban para sa church. Sabi ni Sister Josie Eternal, maiharap ko po ang pamilya ko. Ganda nito. Sa harap ng Diyos kasi po ito po ang komplikado po talaga dahil sa kanila iba't ibang kalakarang paniniwala. Sagot naman ni Sister Nati Carillo ng Tondo, Manila, ang buhay na pinagkaloob niya sa akin para mapaglingkuran ko po siya at yung talent niya. Sagot ni Nanay Ronelia Escueta ng TRL Obrero, Quezon City, makapag-akay po ako ng kaluluwa para makapakinig ng mabuting balita ng kaligtasan. Aba, subok na to. Si Brother Toti Alcantara ng Patag, talent ko po, talent at buhay. Sagot naman ni Cesar Mara Salagaman ng Korea, oras, talento at kung bibigyan po ako ng napakadaming biyaya, mag-aambag po ako ng lupa para maging panambahan ng mga iniligtas na kaluluwa. Amen. Sagot naman po ni Grace Oloya, magbibigay po ako sa barangay ng ambulansya. Sagot naman ni Pastor Arnel de la Cruz, personal, puso pong laging nagpapabago at nagpapahubog. Dito ako bilib talaga kay Pastor Arnel. Material, tahanan at lugar namin magamit sa gawain ng Diyos. All for the glory of God. Time and talent Sabi naman ni kay Vin Vin Clement. ni Pastor Alvin. Ayan, time, talent, and treasure. Amen. Sagot naman po ni Elizabeth ang loobin ng Panginoon. Makapag-akay po ako ng kaluluwa papunta sa JCTRL Church. Kaya kaninang umaga sabi niya, Pastora, pray mo po ang aking pamilya na maharap ko sa Panginoon. Opo, in the name of Jesus. Pastor, meron pa dyan. Okay? Sige, Pastor. Praise the Lord. I-drive mo na po iyan. Sa mapagpala, ang pagkakaloob, Pastora Ruby, ay pribilehiyo ito eh. Opo. Na hindi po tinitinang kung sino ang
may kakayahang magkaloob kasi privilege po. Mamayaman ka, mamahirap ka, mawalang-wala ka na, talagang ang pagbibigay pribilehiyo. Habulin natin kay Pastor Herman. Sentinong aking buhay po para sa paglilingkod at pag-aakay at financial po para sa church. Sagot po ni Sister Marlene Saladaga, habang may buhay pa at malakas pa ako mag-aalay ng buhay, subok na to para sa Lord at maging instrumento po sa mga tao na di pa ligtas, lalo na sa mga pamilya ko. Subok na to si Marlene Saladaga. Si Ami, time treasure and talent, most especially soul, yung pamilya ko po. Time, talent, and treasure, sabi ni Pastor Herman. Si Pastor Joel ay sumagot na. Pastor Joel Dayalag doon. Ang pumupogi ito habang tumatagal, ano? Praise God. Lahat ng pinakamainam na handog ay dapat ibigay sa Lord dahil yan ang kinalulugdan ng Diyos. Ang sagot naman ni Elizabeth Dan, privilege po ang makapag-alay sa Diyos. Amen. Pastor. Privilege. Sige po. Maraming sumagot. Buhay! Mga pastor natin sumagot na. Buhay! Marami hong gusto na magpakuha kay Lord, ano? Buhay eh. Hindi pa yun. In God's time. Kung kayo ay bibigyan ng pagkakataon na... Natakot tuloy yung mga young workers. Nagsaserve ngayon, gumagawa na nag-encode eh. Ang dami na pong young workers dito. Kasi tema. Tuloy napatingin tuloy dito sa iyo. Kung Kasi kayo... kapapasok lang nila, sinabi mo maraming magpakuha. Kasi tanong ko kasi, kung kayo ay bibigyan ng pagkakataon na makapagbigay sa Diyos. Ano ang pinakamainam na may bibigay niyo? Sabi niyo, buhay. Sabi niyo, buhay. Hindi, habang buhay. Dalawa Ano yun. ba? Buhay habang buhay. Time. Time na time. Ay di lahat ng panahon nasa Kanya. Kasi bibigay mo na sa Kanya yun eh. Sinabi nila yun. Ako di pa sumasagot. Sabi nila talent. Ay di lahat ng talent na. Bantayan natin yan. Ano kaya ni Lord yung talent? Ay puro talent kasi Lord. Hindi, nagpapatawa lang ho ako. Si Ami, sabi ni Ami, talent. Pero pag kumantayan puro lang kapangyarihan talent. Pag kumantayan si Ami, sabi nila, dapat ganito. Ang magagawa po ng talent ko. Dapat ganun eh. Ibibigay mo kay Lord ang time mo. Pag binigay mo, di wala ka ng time sa sarili mo. Di ba? Yung sa love life, paano? Oo, wala na. Kasi sa Lord din eh. Nakikinig si Jennifer Manawang. Ay, wala ka ng time kay Kati mo. Wala ka ng time kay Gabriel Robert. Si Jennifer Manawang, manamahal niya mother niya. Dapat talaga sa mga tanong dapat pala sa tanong magiging matalino din, ano. Wag kayo pagkaagad-agad, ano. Di ba? Oo. Kasi tinan nyo, dito po kasi sa ating tekstong binasa, ang madalas na binibigyan din dito, ano, yung tungkol sa pagkakaloob. Pero meron pong binigyan dito si Lord na napakahalagang pwede nating ibigay sa Kanya. Basahin ko nga. Sige nga, Basahin natin sandali. Sige, ulitin mo, Pastor. Mark 12. Mark 12:41 to 44. Naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo. Kaya si Lord, lumapit doon sa hulugan ng templo eh. Kasi may gusto siyang ituro eh. At ginamit niya yung paghahandog ng mga tao para meron siyang mahalagang maituro. At ako'y naniniwala hindi lamang ito sa mga alagad niya noon, kundi maging sa panahon din natin ngayon. Sabi dito, napansin niyang maraming mayayaman. Ay marami, grabe ang daming mga mayayaman na miyembro. Kaya may mga church talaga ang hanap mayayaman eh. Kasi yun ang malalaking magbigay sa gawain ng Panginoon. Okay, praise God. Lumapit naman ang isang biyudang dukha at naghulog ng 2 salaping tanso. Minsan ito rin man ang ginagamit sa mga love offering exhortation. Hindi ka mahalaga yung malaking bigay. Mahalaga din po yung malaking bigay. Anong mabibili ng maliit na halaga? Kaya lang, yung kasi ang common interpretation natin dito. Pero ang totoo nun, meron pong mas malalim. Sige, Pastor. Na itinuturo ang Panginoon. Ginamit lang yung mga pagbibigay. So, napansin niya, may 2 klaseng nagbibigay. Mayaman at mahirap. Okay, Ako, sabi marami dito. akong tanong dyan. Lumapit naman ang isang biyudang dukha at naghulog ng 2 salaping ginto. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad. Kaya pala siya naroroon, hindi para pagmasdan.
Yung mga inihulog ng mga tao, kung malaki ba o maliit, nandoon siya doon para meron siyang gustong ituro sa mga, tinawag niya yung mga alagad eh. Kaya ito po mga kapatid, sa mga lingkod po ito ng Diyos, no? Sa mga alagad ng Panginoon. Hindi lamang ito para doon sa mga miyembro, kundi para din ito sa mga lingkod ng Panginoon. Kasi kung minsan may mga pastor, inaabangan na lang lagi yung love offering. Pastor, wala Natatanggapin dito nila. yan sa atin. Dito, naglalabas pa ang mga pastor natin. Bakit nga ba niya tinawag Sila yung mga nag-o-offer. alagad? Hindi Amen. naman tinawag yung miyembro. Halika kayo mga miyembro, halika kayo dito. O tingnan nyo ito. Ang gayahin ninyo itong dukha, naghulog ng isang kusing, dalawang kusing. Ito ang gayahin nyo sa love offering. Minsan kasi ganun ang ano natin. Kaya yung mga may hirap, ayaw na magbigay kasi, giving is a privilege. Amen. Kaya, pribilehiyo ito ngayon, dahil sa ito yung pribilehiyo, mayroong gustong ituro ang Panginoon. Tinawag niya ang kanyang mga alagad. At sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa inihulog nilang lahat. Champion. Champion yung isang balo. Masyado itong naitataas itong balong ito eh. Dahil sa liit ng kanyang binigay, ito ang champion. Ano nga ba talagang ibig sabihin ni Lord sa tagpong ito? Sapagkat ang lahat ay nagkakalob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan, ngunit ang ibinigay, ito nandito yung susi Pastor Arby, sa verse 44. Sapagkat ang lahat ng nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan, ngunit ang ibinigay ng babaeng yon ay bagamat siya'y dukha, ay ang buo niyang ikabubuhay. Amen. Ayan, praise the God. Lord. Iyong pong nakita ni Lord, kaya niya pala pinagmasdan, iyong paghulog doon sa love offering ng mga mayayaman at na may hirap, para pala magturo ang Panginoon. Alam mo kung ano itinuturo ng Panginoon? Iyong babala, warning against the pride of living and the pride of giving. Aba, meron din palang ganon. Warning against the Warning pride. against pride of living and pride of giving. Kasi po, bago dumating itong 41, meron na dito si Lord na babala. Dito sa babala laban sa tagapagturo ng kautusan. Sabi sa verse 38 hanggang sa verse 44, ito ay binanggit ng Panginoon kasi gusto niyang babalaan ang tungkol sa pride of living and pride of giving. Yung kasi mga Pariset, Eskriba, ito ang kanyang babala eh. Napakaraming tao ang malugod na nakikinig sa kanya. Verse 38, sa kanyang pagtuturo, sinabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa mga tagapagturo ng kautusan na mahilig magpalakad-lakad na suot ang kanilang mahabang damit at gustong-gustong binabati ng may paggalang pastor, bishop, sa mga pamilihan. Ang gusto nila ay ang mga natatanging upuan sa mga sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga handaan. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga byuda at inuubos nila ang kabuhayan ng mga byuda at ang mahaba nilang dasal ay pagkukunwari lamang. Dahil diyan, mas mabigat na parusa ang igagawad sa kanila. That is warning against pride of living. Ito naman sa verse 41, warning against pride of giving. Ayan. Dito sa pagtatapos ni Lord, nagbigay siya ng dalawang warning sa mga alagad. Iwasan ninyo yung pride of the scribe, and that is the position. The pride of a rich man, and that is the wealth. Ayan. Kasi gusto ipakita ng Panginoon, kung merong taong mahalaga, if a person is important only because of the uniform he wears, the title he bears, or the office he holds, and then this
this importance is artificial. Yung pride of living, kaya lang daw nagiging mahalaga ang isang tao dahil sa kanyang kasuotan. Eh, siyempre, pag nakabarong nga naman yan, ay parang mukhang kagalang-galang. Doon lang naman nagiging mahalaga ang isang tao. Dahil sa posisyon na kanyang kinalalagyan, doon lang nagiging mahalaga ang isang tao. Dahil doon sa kanyang titulong taglay, doon lang siya nagiging mahalaga. Kaya ang warning ng Panginoon sa mga alagad, mag-ingat kayo sa pride of living. Kasi ang kanilang pagiging importante ay artificial. Kaya dapat ikang maging sa pagbibigay pala, sabi na, mag-ingat kayo kasi sa pagbibigay, minsan may pride din eh. Kaya sabi ni Lord, ang pagbibigay nilang lahat ay portion lamang. Pero yung ibinigay ng mahirap ay proportion. Ang Ulitin mo ulit yan, Oo. Pastor. Sa Diyos, hindi mahalaga yung pagbibigay ng mayayaman. Ni-reject ni Lord yung bigay ng mayayaman kasi bahagi lang daw yun ng Sobra sa kanila. Sobra lang ng kanilang kayamanan. Ang tawag ni Lord yan, portion lang yan. Sabi sa verse 44, sapagkat ang lahat ng nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ang sinasabi, ang lalaki ng kanilang inihulog, pero sabi ni Lord, bahagi lang yun, portion lang yun. Ang sabi ng ating Panginoon, portion lang yun. Sa madaling sabi, dahil sa iyong bahagi lang, ang tawag ni Lord doon, contribution lang. Okay. Kahit anong laki, no, ibinigay nung mayayaman para kay Lord, portion lang siya. So sa madaling sabi, bahagi lang, meaning contribution lang yun. Hallelujah. Pero yung ibinigay nung mahirap, nung balo, isang kusing, sabi dito, ngunit ang ibinigay ng babaeng yon, bagamat siya'y dukha, ay ang buo niyang ikabubuhay. Wow! Buo. Ikabubuhay. Amen. Para kay Lord, ang bigay ng mayayaman ay contribution. Bago sa akin. Portion. Ngunit para kay Lord, ang ibinigay nung dukha ay consecration. Itong dukha. Dukha, consecration. Ibig sabihin, pag sinabing consecration, yung buo niyang buhay, pinagtalaga niya na sa Diyos. Praise God. Iyon ang gusto pala ni Lord. Ang pinakamahalaga pala sa Lord, hindi pinag-uusapan dito yung kung gaano kalaki ang naibigay mo, no? Kung maliit yung ibinigay mo, ang para kay Lord. Ang pagbibigay pala, it is a matter of consecration to God. Praise God. Yung biro mo, kakapiranggot na lang na ibigay niya ang kahulugan pala nun kay Lord, na i-consecrate mo ang sarili mo sa Kanya. Na italaga mo ng buong buo ang buhay mo sa Kanya. Kaya pag naitalaga mo ang buong buhay mo sa Kanya, hindi mo na siya pagkakaita ng talent mo, hindi na siya pagkakaita ng oras mo, hindi na siya pagkakaita ng kayamanan mo. Hallelujah. Kasi na-i-consecrate mo na ang sarili mo sa Diyos. Amen. Nagagalit na naman. Hindi po ako nagagalit. Kape. Hindi po ako nagagalit. Ito palang ibig. Kanina, di ba? Buhay ko po. Talent ko po. Time ko po. Si Lord, yung mayayaman, ang tingin ni Lord, portion. Yung isang balo, ang tingin ni Lord sa kanyang binigay, proportion. Yung pag sinabing proportion, yung katumbas na halaga. Yung katumbas na halaga, yung proportion. Pero doon sa mayayaman, portion lang, bahagi lang. Kaya pag tiningnan mo ho, hindi naman tayo, kaya pagka tayo po binigyan ng pagkakataon na makapagbigay, ano ba ang gusto ni Lord? Ano ba makapagbibigay kaluguran sa Panginoon? Yung consecration.
Hindi yung... Kasi kung talent lang po, contribution lang natin yon. Pag may panahon lang tayo, kung minsan nga yung talent mo, tinitipid mo pa eh. Minsan nga yung time mo, tinitipid mo pa yun, Pastora Ruby. Halimbawa, ang gawain ng Panginoon, nandiyan ka lang sa tabi-tabi. Napakalapit lang ng gawain ng Panginoon. Ang oras ay ganitong start. Madarating, halimbawa alas 7 ang start, darating ka alas 8. Time lang nagkait ka na eh. Pag sinabing consecration, buong buo. Amen. Ibibigay mo, kung minsan nga, dapat nga, hindi pa time ng gawain, nandiyan ka na eh. Hallelujah. Amen. Consecration, ibig sabihin, yung kasing babae, sabi niya, ibinigay niya ang buong ikabubuhay. Meaning, consecration, tinalaga. Wala na siyang pakialam kung may natira at wala eh. Iyon ang consecration. Praise Pagtatalaga ng buhay sa ating Panginoon. Kaya pag ikaw ay pastor, hindi mo pagkakaitan ng talent mo. District officer. At Praise team. pag sinabing talent, may kakayahan ka na magbahagi Workers. ng salita ng Diyos, karirin mo na yon, i-develop mo yon kasi nagbabahagi ka rin lang naman talent, huwag nang tipirin. Malugod na, masiyahan na yung mga makikinig. Amen, amen. Hindi yung talent mo, mag-share ng Word of God, yung share mo naman, mas may alam pa yung binabahaginan mo eh. Dapat yung masiyahan na sa ginagawa mo. Kasi si Lord nasiyahan doon. Dalawang kusing, ano ikasisiya doon ni Lord sa dalawang kusing? Makabibili ba iyon ng kandila sa loob ng templo? Hindi. Pero ang ikinalugod ni Lord, ibinigay niya ang buong buhay niya sa paghahandog niya. Unlike doon sa mayayaman, tira lang yun ang kanilang kayamanan. Sobra lang. Pero yung babaeng balo, buong buhay niya ibinigay niya sa Diyos. Amen. Yun ang consecration. Magkaiba ang contribution sa consecration, pagbibigay ng buo. Kaya mga kapatid na minamahal sa Panginoon, napaka-importante po na maintindihan po natin, mga kapatid, ang pribilehiyo ng pagbibigay ay nasa atin pong karakter. Hallelujah. It is character that makes a person valuable. Katangian pala. It is character that makes a person valuable. Hindi yung laki ng yaman mo ang nagpapahalaga sa iyo sa mata ng Diyos. Amen. Ang nagpapahalaga sa Diyos, yung katangian mo, hindi yung kayamanan mo. Amen. Wow. Now, ang karakter po, wala pong makapagbibigay niyan sa iyo. Pero ikaw ang tanging makapagbibigay nito sa Diyos. Hallelujah. Yung karakter. Karakter. Yung katangian, hindi yan, walang tao makapagbibigay niyan sa iyo. Pero yung katangian na yan ang tanging mong maibibigay sa Diyos. Ikaw lang makapagbibigay niyan. At ang karakter madidevelop mo yon habang ikaw ay lumalakad, nakasama at ayon sa kalooban ng Diyos. Maraming salamat po na may pagpalain po tayo ng pong may kapal. Praise God. Amen. Sabi nga nila, no? Purihin ng Diyos. Praise God. Wow, grabe ang word of God for today. Praise God. Sabi ni Marnie Rose. Hallelujah. Meron ako nakita dito na maganda yun. Sabi ni Beth, Solangon, pagbibigay hindi lamang ng portion o bahagi, kundi yung proportion o yung katumbas na halaga. Wow, ang napakabuti na Diyos. Ang katumbas na halaga, Pastora Ruby, yung buong buhay mo, yung katumbas na halaga, nung ibinigay, yung katumbas na halaga, dalawang kusing, ang katumbas pala noon, buong buhay mo na ibinigay mo. Consecration, hindi contribution. Yung mayayaman, bahagi lang eh. Pinagpala din ang buhay ni Sister Luz Biminda Lagidaw ng Santa Rosa, Laguna. See you po bukas. Rovian Garcia at si Ate Janet Solangon. Nakita ko rin si Dico Boyet. Amen. Praise God. Meron pa ako nabasa dito. Tama po, Pastor. Tama po. Kung magsiserve tayo kay Lord, ibigay natin ang buong buo sapagkat si Jesus ibinigay niya ang kanyang buong sarili upang tayo maging malaya at maligtas. Amen. Amen. Ramiro Acosta. Yan. Sabi ni Cecil Platilla, character matters most. Character talaga, Pastor. Character. Walang makapagbibigay niyan sa iyo maliban sa sarili mo. At yung character na yan, ikaw lang ang makapagbibigay nito sa Panginoon. Amen. May magandang katangian itong babaeng balong Singit ito. lang natin na happy birthday po sa apo ni Sister Emily Edem Yubal, si Shane Alcantara. Praise God, napakaganda. Sabi ni Pastor Arnold de la Cruz, solve na solve po kami, ganda ng mensahe, ganda ng paliwanag.
Salamat po, Pastor, sa mahalagang kapahayagan. Purihin po ang Diyos sa buhay. Amen ninyo. God bless po. Wow. New learning. Salamat sa bagong pagtuturo ng Diyos. Salamat, Pastor Lauro, sabi ni Ami Jean. Amen. At good morning. Ayan, Jesus 5. Good morning. Jesus Calbayog 5 City from to. Calbayog City, Samar. Grabe, Praise Jesus God. 5 Samar na to, ayan. Calbayog City. Good morning po, Jesus 5. God bless po. Sino po ang nag-share sa inyo, nagtag? At kasama din natin, praise God, si Sister Arlene Marcelo Mendoza, si Kumare. Ayan. Sabi ni Pastor Sonsa, maglilingkod ng walang hinihintay na kapalit. Pastor, Grabe. di ba, ano nga, hindi sa laki ng kayamanan, hindi sa laki ng ibinigay mo. Puso, Pastor Ruby. Puso. No. Ang puso ang basihan ng pagbibigay. Hindi po yung laki ng yaman. Hindi po dahil sa mayaman. Kaya sabi ni Lord, kaya pala si Lord nandoon sa may tabi ng lagyanan ng offering. Dahil kaya pala siya pinagmamasdan. Alam niyo po, ito si Lord napaganda. Siya ay all-knowing God dito eh. Amen. All-knowing God eh. Yung maliliit na bagay na ginagawa natin, kung ito ay ginagawa natin ng bukal sa ating puso, hallelujah, Praise God. hindi po yan nalilingid sa Diyos. Amen. Kahit pagal na pagal ka na sa paglilingkod, sa pagmimisyon, kung kwikwentahin mo naman yung ginagawa mong iyan, hindi ka po papahalagahan ng Panginoon. Amen. Kasi ang mahalaga sa Diyos, kasi minsan, Pastora Ruby, nagtatampo ang mga lingkod ng Diyos, nagtatampo ang mga kapatiran, sa laki ng kanilang ginagawa at sa laki ng kanilang contribution, pag hindi napapansin, sumasama ang loob, ay artificial po ang ginagawa po natin. Kapag yung meron... Hindi man tayo mapansin ng tao, ang Diyos po sa kaliit-liitan na ginagawa mong bukal sa puso mo, Bukal hindi sa puso. po yan nakakalimutan. Praise Pero God. mo yung kaya pala siya tumabi. O, halika kayo ng mga alagad dito. Alam ba, nabigay yan. Yung mayayaman, ang dami lang binigay. Halos mamuno-muno yung love offering ng kanilang kaloob. Bahagi lang yun. Contribution lang yon. Pero itong isang ito na balo, consecration. Ang ibig sabihin ni Lord, buong buhay niya ibinigay. Wala siyang pakialam kung mabubuhay pa siya bukas. Wala siyang pakialam. Buong buhay niya ibinigay niya dahil doon sa dalawang kusing. Sa kanyang yung dalawang kusing, ang katumbas noon buong buhay na pagbibigay. Sa kanyang pagbibigay, hindi iniisip yung Mabubuhay pa ba paano ako yung bukas? future ko? Paano yung pangarap ko? Oo. Paano yung bibigay Ganun ang ko? paglilingkod. Paano paano naman ang buhay ko? Tumatanda na ako, wala akong pamilya. Paano? Lord, nako, Diyos ko. Sabi ni Ami Jean, sobrang linaw ng message, lagi natin naririnig yan. Tama, Ami. Verse na yan, tama nga. Pero may mas malalim pa palang pagtuturo ang Diyos. Salamat sa Diyos. Di ba, since nung sa El Shaddai Ministry time natin narinig yun, yung iba'y pakaintindi natin. Lagi na-justify niyan, yung ginagamit niya sa opera exhortation. Ang na-justify diyan lagi, yung maliit na bigay, yung isang kusing. Kaya minsan, 20 pesos sa bibigay mo, hinahanap mo pa eh. Hallelujah. Kasi, ang na-justify kasi lagi diyan, ito yung mahirap na balo. Hindi po yun ang ibig sabihin ni Lord. Pag tayo nagbigay sa Lord, ang gusto ni Lord, the best. Pero bakit? Kasi meron pong aral na gustong ituro ang Panginoon sa mga alagad. Amen, amen. Na ang pagkakaloob ay privilege. Pero kung pribilehyo ito, ibigay mo na ang the best. Kaya ang tanong ko kanina kung kayo ay may pribilehyo makapagbigay sa gawain ng Panginoon, ano po yung the best para sa inyo? Kumbaga, Ano yung parang yung the best na ibibigay mo sa Diyos? Ano yung the best? Kaya maraming salamat. Wala po kayong mali do sa sagot Amen. nyo. Ayan. Basta tatandaan ko yung maganda yung narinig ko kay Pastor Sonsam, maglilingkod ng walang hinihintay na kapalit. Kaya nga po, pag binigyan Amen. ka ng misyon, pag binigyan ka, nakita mo ng mission order mo, magre-react ang puso mo, Pastor Ruby. Ay, maniwala ka. Praise Bakit? Wala na ho sa puso. Kasi ang totoo, Pastor, Nasa nguso. Kaya nga, Pastor, di ba, the more na matagal na tayo sa Diyos, the more na bantayan natin yung sarili natin. The more na mataas ang position mo,
At marami kang sinasabi, the more na Susukati ng Diyos habang tayo ay tumatagal sa paglilingkod, nagbabago yung timpla ng puso natin. Oy, totoo Kaya yan, Pastor. susukati ng Diyos. Magugulat ka, may mga biglaang pagbabago sa pagmimisyon. Oh. At sa pagbabagong iyon, lilitaw ang laman ng puso mo. Magre-react ka na. Oo. Hindi mo na nagugustuhan yung mga naririnig mo. Ayun. Tila parang iniipit ka. Tila Praise di ka the na Lord. napapansin. Ang Ganun ba yung hirap nagbigay nun, ng todo? hindi man marinig ng kapwa mo yung saloobin mo. Diyos ko't patawarin ka, iniisip mo palang, basa na ng Diyos. Nakakaiyak naman yan, Pastor. Dahil si Lord, all-knowing God, lahat ng bagay alam, walang nalilingid sa Kanya. Laman pa lang ng isip mo, laman pa lang ng puso mo sa larangan ng paglilingkod, hindi pa mamutawi sa bibig mo yan, mababasa na iyan ni Tampo Lord. mo pa lang, tampo mo pa lang. Tampo mo pa lang. Yung Ay, pagkukwento mo pa lang Diyos sa kapwa mo lingkod, alam na ng Diyos yan, yung mga daing mo. Alam na ng Diyos kung ano yung laman ng puso natin. Kaya nga, Pastor, di ba, lagi kong sinasabi na, pa nagmi-meeting po kami ng pamilya po namin, lagi po kami nagmi-meeting ng mga anak ko, manugang, laging inaagapan ko, tandaan nyo yung mga sinasabi nyo, mga salita nyo, kasi naririnig tayo ng banal na espiritu. Kaya maging aware tayo. Ako po, iisipin ko pa lang. Yes. Ilalagay pa lang ni Satanas sa isip ko, oy, sa pangalasol, mawala ka sa isip ko. Kasi alam na alam ko po na anuman ang ginagawa ko, lihim man ulantad, nalalaman Amen. at nababasa ng Diyos. Praise Kaya God. mga lingkod ng Panginoon, tayong banal na espiritu. hallelujah. Hallelujah. Be careful, be careful, be careful. Yung nga lang, Pastor, Ayan. yung kahapon ba yun, yung kay Moises, yung kay Miriam at yung kay Aaron, yung meron silang saloobin, kinuwestiyon nila yung leader. Narinig ni Lord. Narinig ng Diyos. Kaya ang Pinakitaan ginawa sila ni ni Lord, okay. hinarap ni Lord. Itong magkapatid. Hinarap ni Lord. Si Miriam, Oy, nagreklamo. pag meron akong tatawagin lingkod, kinakausap ko ito ng personal. Hallelujah. Kinakausap ko sa panaginip, kinakausap ko sa pangitain. Si Moses, hindi ko siya kinausap, tinawag sa panaginip. Hindi ko siya tinawag sa pangitain. Tinawag ko siyang face to face. Huwag niyo silang questionin. Parang kagaya ngayon, pupurihin ng Diyos, yung pagbabago sa church natin, nagkaroon ng admin. No, yung ganoon, tapos may mga pagbabago, mula na nandito ka sa taas, bigla kang nababa, tinitignan agad ng Lord yung puso natin, yung mga reaction natin, yung complaint natin. Hallelujah. Sabi ni Sister Josie Eternal, Pastor, tama po talaga ito. Wag sa aking nararanasan ko po kasi na mag-church po dyan na ang pera ko po ay 3 piso lang po talaga. Ang mali ko po pala ay hindi ko ito inilagay sa sobre dahil pinangunahan po ako ng hiya. At salamat po sa umagang ito at paglilinaw po. Nahihiya po ako kay Lord. Amen. Sabi ni Sister Telma, mga Sir Chan, yung mahal nating nanay ni Sister Lilibet Chan, serving one's talent to the Lord is one way of giving to God, especially the young ones. Amen. Madali kasi, Pastor, sabihin, yung buhay ko, yung talent ko, yung time ko, Ako, madali Pastor, pong magbabasa sabihin, para- grabe po. Pero ang totoo po niyan, Pastor, wala sa nauuna, wala sa nahuhuli. At wala dyan no? Grabe. Nauunang nahuhuli ka. Merong nahuhuling nauuna. Tingin ko pati sa pag-unawa no? Mylene Barcelon, sa pagbibigay, di lang yung kung ano pa ang yung meron tayo. Kung ano, yung kaya mong ibigay ng buong puso at bukal. Sa puso hindi napipilitan. At hindi yung kung ano lang yung sobra sa iyo. Kundi yung kahit mawalan ka, wala kang pakialam dahil yun ang priority mo ay may balik sa Lord. Sa pagbibigay ang nararapat po sa pala, Kanya. ito Pastor Ruby, ang pagbibigay po pala, kung may privilege ka, pagbibigay ng buong buhay mo sa Kanya. Consecration po yun. Hallelujah. Ang tawag doon. Hindi po contribution. Kung titipirin natin si Lord sa buhay po natin, ano man po ang maibibigay natin sa Kanya, talent man yan, time man yan, buhay man yan, wag yung contribution lang, bahagi lang ng buhay mo, ng time mo, ng wealth mo. Hindi po yun.
ang ibig sabihin ni Lord, buong buhay. Kasi pag buong buhay mo pinagkatiwala mo, hindi mo na talaga siya. Yun ang ibig sabihin ni Lord. Lilibet yan mga da, kayo po Pastor Laura at Pastora Ruby ay isang inspirasyon at huwaran sa larangan ng paglilingkod. To God be the glory po. Pastora Annie Oxendain, Pastor, naaalala ko po yung sinabi niyo po dati, kapag naghahanap na ng papuri o gusto na papansin, yung ginagawa, sariling lakas na lang po niya iyon. Hindi ang Diyos ang sinusunod. Tama po. Pag naghanap na tayo ng mapansin, mapuri, yung mga tampo-tampo, yung mga tanong-tanong natin na bakit gano'n, bakit niya ginawa yun. Mga servant, kaya dapat lagi, Pastor, binabantayan natin yung sarili natin at meron tayong magandang nakakausap na kung saan ay magre-rebuke pag mga ganong mga reklamo na. Sagutin si Pastor Joel Dayalagdon, salamat sa Diyos, umaabot na sa Samar ang salita ng Diyos. Ay, praise the Lord. Ay, yun Glory to pala, God. siguro kapatid niya yun kanina. Amen. Sabi ni Grace, importante po talaga ang pag-uugali, Pastor. Lagi niyo pong sinasabi, we are God pleaser and not man pleaser. Amen. Serve God without condition. Kasi si Lord nag-alay ng buhay na walang condition. Nagmi-mission ka, kukondisyonin mo ang Diyos sa paglilingkod mo. Ang parang ano hirap no? nun. Sabi ni Brother Ramiro Acosta Hercules, nakakahiya po sa Diyos na nalalaman kung ano ang laman ng puso. Opo. Hindi man po sasabihin ni Lord yan sa kapwa mo, pero siya nakakaalam. Kanino ka magsusulit? Paano mong mapapaniwala si Lord sa pagkabisi mo sa paglilingkod, sa pagmimisyon, kung alam naman ni Lord kung ano ang laman ng puso natin at iniisip natin sa ginagawa natin yon? Anong sense? Hindi ka naman magsusulit sa tao sa paglilingkod mo. Magsusulit ka sa Diyos Kaya dapat maingat tayo sa kung ano laman ng isip, laman ng puso. Kasi ang ating pagkilos, ang ating performance po sa larangan po ng paglilingkod, pagtatalaga ng buhay sa Panginoon, nakabase po yan sa kung ano laman ng isip at puso ng tao. Doon po, ayun nga lang po yun nga lang pong mararamdaman mo sa kilos ng tao kung ikaw'y nagagalit o hindi Kung meron kang inis sa loob ng puso mo, lalabas, magmamanifest sa kilos. Sa kilos ng Diyos. Sa pananalita mo, sa mata mo, nanlilisi ka na Pastor, ano yan, yung inahayaan ng Diyos na magmanifest, mahayag, yung mga kampo natin, alam mo, inaalaw ng Lord yan para, kasi hindi natin madadaya ang Diyos. Kaya, ang makakakilala sa iyo, yung mga lingkod din ng Diyos na ginagamit ang Panginoon. Parang, I want to say na ganito, ang pinakamasarap na pagsunod sa larangan ng paglilingkod, habang tayo naglilingkod, ang pinakamasarap na paglilingkod na sundin, yung mga bagay na ayaw nating sundin. Natuparin. Nakuha mo? Tinuturo kasi ni Lord sa mga alagad. Parang ganito, mga alagad ko, halika kayo dito. Tuturuan ko kayo kung anong dapat yung pahalagahan. Huwag kayong tumingin sa laki ng kaloob ng mga mayayaman. Bahagi lang yon. Ang tingnan nyo, palhagan nyo, yung taong nag-aalay ng buhay sa larangan ng pagbibigay, paglilingkod sa Diyos. Kasi ang taong nag-aalay ng buhay sa paglilingkod sa Diyos, wala kang maririnig dyan. Wala yung iniisip na masama sa iyo. Pero yung mayayaman, huwag kang bilyan kasi yan, sobra lang yung sayaman nila. At ang hanap pa niyan, mapapurihan sila. Kaya ganun ang Kaya warning against pride of living pride of giving. Pastor, yung pinakamasarap na sundin o tumupad sa tungkulin bilang lingkod ng Diyos, yung mga sandali na ayaw natin, yung pinagagawa sa atin. Yung ayaw mong gawin yon, pero dahil sa patakaran, dahil yan ay inuutos, yung instruction, yun yung masarap sundin, yung ayaw mo na sundin. Sa mayayaman, ito ang gustong marinig ni Lord Kahit anong laki ng halaga na ibigay mo, ito ang sa iisip mo at sa loob mo. Lord, kakapiranggot lamang po itong halagang ito na ibigay. Pero ang laki na nun. Kasi, para hindi ka nagiging pride doon sa ibinibigay mong halaga.
Lord, gasino pa ito, napakaliit nito, ikumpara sa yaman ko, pero gayong paman, ibibigay ko sa ito ng bukal sa puso ko, kahit napakalaki ang halaga. Kasi sa paningin mo, wala namang kakwenta-kwenta ito. Pero, binibigyan ako ng pagkakataon na makapagbigay ng malaking halaga, kasi pinagyaman Praise at God. pinagpala mo ako. Praise God. Dapat ganun ang giving is a privilege. Hindi pagmamalakihan mo ang church na kinabibilangan mo o ang Diyos. Kasi sabi ni David, sino ako para magpatayo ng tahanan mo? Oh, hindi ako maghahandog. Anong mag-aalay. halaga ng bibigay Nang ko walang sa iyo? saysay. Na ito'y inyo rin lang, na galing nila naman sa iyo. Oh, Nagbabalik lang kami. hallelujah. Kaya ako po, sabi ni Araw na, sige, libre na ho lahat yung ihandog mo, libre na. Hindi ho, sabi ni David, di siya maghahandog ako. Ako'y maghahandog sa Diyos Nang walang walang saysay. Maghahandog ako sa Diyos. Hindi yung paghahandog ng walang saysay. Nang walang saysay. Yes, praise God. Grabe. Amen. Sabi ni, humingi ng prayer request si Pastor Joel Dayalag doon para sa pamangkin ni Pastor Joel at si Keishan Dayalag doon sa hospital ngayon dahil sa pagtatae, be healed in the name of Jesus. Sabi ni Pastor Arnold de la Cruz, yes, ang keyword din po is pride. May nagbibigay ng malaki pero kinakataasan ng kalooban yumayabang. Kasi malaki na nagawa niya eh. No, ako nagpagawa niya, ako nagpagawa niya. Kundi dahil sa akin, di may tatayo ang church na Yes, yan. may mga ganun, Naririnig may po mga tayo ganung ng yan, bro. Diyos. Hindi mo man banggitin yan. Hindi mo sinasabi dahil baka mapagkamalang kang, nagmamalaki ka. Iisip mo palang basa na yan ng Diyos. Kaya never kang mag-iisip. Amen. Ang sabi pa, may nagbibigay ng malaki pero kinakataasan ng kalooban. Pride din ang reason kaya hindi makapagbigay. And that is kapag warning. mas mahalaga na ang sarili, kapag nagkukwenta na, kapag puno ng duda, kapag para sa atin, di naman mahalaga ang pagbibigay, pride din na may tuturing. Amen. Praise God. Merong may tanong dito, bago mo sagutin, tatapusin ko muna lahat. Sabi ni Sister Zenip Nasayaw, ano po ba ang basis ng tithings po dito? No, sabi ni Sister Zenip Nasayaw, bago mo sagutin, tapusin ko muna lahat, baka magano. Hallelujah. Sa harvester po kasi 10%. Amen. Dinugtungan niya. Glory to God. Sagot po ni Sister Julie G. Solano, Pastor, okay lang po ba kung ang ibinigay ko ay maliit lang, pero ang puso ko ay nang kay Lord? Mga tanong yan, Pastor. Huwag mo kalimutan, pangalawang tanong yan. At tatlong tanong na. No, yung anong basis ng tithings? Yung 10% ba yon? At yung ito, kahit na maliit lang, pero bukal sa puso niya. Kaya ang statement naman ni Sister Lilibet Chan Mangada, mahirap sabihin, Pastor, kung ano ang kaya kong ibigay para sa Diyos. Pero hanggat hanggat meron tayong lakas, kunang maglilingkod ako kasama ng pamilya ko, pruhin ng Diyos at nagaganap sa pamilya po nila. Mula sa mag-asawang Pastor Sam, Lilibet Chan, yung mga bata, no, yung mga kabataan, mga anak nila, from Caloocan City, nagpupunta dito para mag-practice. Praise God. Ako nga, hulog na puso ko. How much more si Lord. Hallelujah. Amen, amen. Praise God. Hallelujah. At sabi ni Rain Carion Tembrevilla, Ape, opo Pastor, yung di ka takot na mabawasan ng kalahati o kahit buong budget mo at ibigay mo sa kanya kasi alam mo yung binigay mo sa kanya ng buong puso ay natutuwa ang Panginoon. Sabi ni Evelyn Lanyon, amen po, bakit kaya may mga taong lagi kong pinagsasalitaan ng hindi maganda, pinag-iisipan ka ng kung ano-ano kahit wala ka namang ginagawa sa kanya, pero pinapasa Diyos ko na lang po at isuko ang buhay niya sa Diyos. Amen. Prayer lang po. At sabi ni Bong Soriano, good morning. Happy Saturday, family Soriano. God bless. Amen, amen. At Roger Soriano, God bless po. Sabi ni Jessica Palt, malalim ito. At ito, subok na din. Palt Jessica, dapat po kasi may personal na revelation tayo sa kasaganaan ng habag ng ginawa ni Jesucristo sa krus para makita natin na kahit ano pa ang gawin natin. Ay, dami ng binigay natin na hindi natin ginagawang magkwenta kasi ang lahat ay dahil sa habag lamang ni Lord. Sabi ni Sister Telma, mga Sir Chan, give back your blessings to the Lord because everything comes from the Lord. Grace Marbella, mas maa-appreciate mo ang ganda ng mundo kapag natututunan mong i-appreciate ang mga biyayang kaloob ng Diyos sa iyo. Pastor, no, yun ang tanong. Yun ang tanong. Halimbawa ito, Pastor.
Ang tanong ko naman, yung tatlo. Sige, sagutin mo muna yung tatlo. Marami akong tanong eh. Ano yung tanong? Yung una, ano yung basihan ng giving sa ngayon para sa Okay. Diyos? At yung bang giving na yan, ay korektado ba yan sa 10%? Na basihan ba ng Diyos yun? Kasi may mga church, dito lang po sa Santa Maria, Bulacan, pinag-aawa-awayan po yan eh. No? Mga pastor, nagkakabit sila ng mga banner nila na hindi na sa ngayon ayos yung 10%. No? Pero yung iba naman, ninanakawan mo ang Diyos, kaya dapat Pag hindi. dapat mag 10% ka Merong ng income mo. Una sa lahat, Pastor Ruby, ano bang stand ng church natin? Mas maganda po, dito na lang po. Yun na lang. Pagdating sa tithings. Okay. May mga churches po kasi na hindi nila tanggap yung pagta-tithes kasi sa demonyong araw, kung sa ano-anong paratang ang tithings. Kaya may mga churches kasi na hindi tithes ang pinairal, kundi yung sky is the limit naman. Kinukuha nila yan doon sa Acts chapter 4 na ibinebenta nila ang kanilang mga ari-arian para ibigay sa mga Acts leader. 4, sa gawa 4. Oo. Dahil ang bigayan, yung sky is the limit daw. Yes. Kasi hindi tayo. Ang iba naman, tithes. So, dapat maintindihan po. May naglalaban-laban kasi ano ba dapat bang mag-tithes ang miyembro sa church? Meron magsasabing hindi na dapat nagta-tithes ang kasi ang argumento nila ay hindi na raw ipinag-uutos ang Sa lumang tithes. tipan lang yan. Sa lumang tipan lang yung tithes, hindi na opo. pinag-uusap. Pangalawa, sa mga Hudyo lang yon, hindi sa mga Kristiyano. Sabi ko, kaya sa New Testament hindi na uso ang tithes. 'Yon ang debate. Sabi naman ng iba, hindi man nga inuutos sa New Testament, pero si Abraham nag-tithe siya at saka si Jacob nang ayon sa pananampalataya nila. Kaya hindi man mabanggit sa Bible yung pinagtatides ang Kristiyano, pero by faith sila po ay nagtatides. Kaya may obligatory tithes at saka meron namang hindi. Ano naman ang stand natin dito sa church? Ayan, ng JCTRL. Ganito ho. Sa akin po, sa akin po ganito. Sa New Testament ho, wala tayong mababasa na ipinagbabawal ang tithes. Wala po tayong mababasa sa New Testament na ipinagbabawal. Doon po sa mga ayaw ng tithings, wala pong sinasabi sa New Testament na bawal ang mag-tithes. And at the same time, wala na rin man pong iniuutos na mag-tithes. So, anong ibig sabihin? Kapag ang Bible silent sa isang bagay, katulad ng tithes, ibig sabihin yan, ang tao na, ang miyembro na o ang Kristiyano na, ang magpapasya kung magta-tithe siya o hindi. Ayon sa kanyang pagpapasya, ang tithes ba makabubuti? Ay di gawin mo. Kung ang pagta-tithes ba ay makasasama, ay di wag mong gawin. According to your conviction. Nasa ating conviction. Okay. Kaya dito po, mag-tithes ka, praise the Lord. Kung ayaw mo naman, ay praise the Lord. Kasi wala pong direktang nagbabawal at wala ring direktang nag-uutos. It is a matter of our decision. It is a matter of our faith. Kung naniniwala ka na ang tithes ay makatutulong sa church, why not? Kung sasabihin mo naman, sasaloobin mo naman dahil naririnig mo sa ibang church na hindi na uso ang tithes, nasa sayo din yan. Wala tayong Kaya dito po, ganun po ang stand. If you are willing, go on. If you are not willing, don't. Ganun lang po iyon. Yung sukat ng iyong pag-ibig sa Diyos. Kaya, ako po mga kapatid dito, kahipokrituhan po na hindi kailangan ng church ang financial blessing. Kahipokrituhan po na sasabihin kung hindi kailangan ng church ang financial offering po ninyo. Kailangan po natin yan. Kaya lang ilagay natin sa tama.
ilagay natin sa tamang interpretasyon kung bawal ba ang tithes o pinag-uutos ba ang tithes. Mga kapatid, sa stand po ng JCTRL ay ganito, wala po kasing direktang ipinagbabawal, wala ring direktang pinag-uutos. It is a matter of our decision. Kaya dito po ang stand, mag-tithes ka, praise the Lord, hindi naman, okay lang. Pero, pero ang offering po ay talagang hindi pwedeng wala. Yung sasamba ka ng walang handog. Huwag kang pupunta sa gawain ng Panginoon na wala kang dalang bit-bit na handog. Kasi ang offering po talagang kailangan po yan ng bawat membro. At kung wala kang tithes, doon mo na ibigay ang pinaka-the best sa offering Yun mo. ang ibig kong sabihin. Kahit sa pagsunod, sa mga panuntunan ng church, yung panahon na ayaw mong sumunod, doon ka sumunod. Kasi may challenge yan sa buhay pananampalataya natin. Doon tayo sa gusto ng Diyos, hindi yung gusto mo. Hindi yung pananaw natin. Doon tayo sa pananaw ng Yes. Diyos. Okay. That's Sabi ni all. Sister Baby, Obani, wala po akong permanenteng work. Pero pag may hawak po, may pera, tinatabi ko po at binibigay ko sa Diyos. Sabi ni Marley Rose Gubot, maganda to. Gusto ko magpatotoo, pastor at pastora. Isa po akong dati sa mga nagko-question kung saan napupunta yung maliit kong binibigay, yung tithes at offering dati sa isip ko, kung saan napupunta. Maliit na nga yung binigay ko, ang dami pang tanong sa isip ko. Salamat sa Panginoon, dumating yung time na naramdaman at pinaramdam sa akin ng Panginoon kung paano niya ako binigyan at binigyan. Wow, grabe! Binago niya po ang puso't isip ko. Tinuruan niya po ako magbigay. Grabe po ang pag-ibig ng Lord. Purihin ang Panginoon. Kasama natin ngayong oras si Consial Froilan Caguiat. Pagpalain kayo ng Diyos, inyong pamilya. Sabi ni Sister Luz Buminda, lagi daw, good morning po, Pastora, magbibigay po ako ng taos sa puso ko. Maliit man po ito o malaki, mas mabuti na po ang magbigay kaysa alam ng Panginoon lahat ng nasa puso natin. Alam ng Diyos, sabi ni Justin Flondarina, Pastor, okay lang po ba manghiram ng pera para maka-attend lang po sa gawain ng Diyos at makapagbigay? Sagutin niyo po. Okay lang po ba makapaghiram? Kung nagagawa nating manghiram para sa ibang pagkakataon, pangailangan. Halimbawa, outing, may sa tingin ko naman po, hindi naman. Dahil gagawin mo naman yan para sa Panginoon. Kung sana, hindi ka nanghihiram sa ibang bagay na pangailangan mo, ay maaring hindi naman tama na. Amen. Sabi ni Brother Ricky Oloya, di lang po sa halaga offering kay Lord, pwede rin po talent. Gamitin mo talent mo sa pagtulong sa kapwa na wala ng antay na kapalit. Amen. Praise God. Halimbawa, ang ating Brother Ricky Oloya, mekaniko siya. Yung mga nagmi-mission kadalasan nasisiraan at wala namang allowance talaga ang mga pastor natin, ang mga district officers. Pwede namang magkawang gawa siya for the glory of God. Praise God. Pero kung halimbawa naman na meron kang ibabayad, wag naman yung porkit pastor ka, hindi ka magbabayad. Wag naman, kasi alam din naman ng Diyos. Alam din ng Diyos ang iniisip mo na nanggugulang ka din. Nanggugulang ka din. Alam mo naman, wag mo nang gamitin, sabi nga, yung position. Wag natin gamitin yung pastor ako o kaya naglilingkod ako sa Diyos. Kasi minsan, aminin natin, pagsakay natin sa jeep, hindi naman sasabihin natin sa jeep, sa driver na, oy, driver, hindi ako magbabayad kasi lingkod ako ng Diyos. Wag, naghahanap buhay din naman yung driver para sa pamilya niya. Kumbaga, sa lahat ng sandali ng ating buhay, maging totoo tayo. Sabi nga, pagsasabi ng tapat, pagsasama ng maluwag. Ganoon, di ba, Pastor? Oo. Hallelujah. Napakarami nating naalaman. Yung tanong, ito lang po yung kaya ko, pero the best sa puso ko. Anong sagot mo doon? Ito lang po ang nakayanan ko. Ganito po yun. Dapat hindi po tayo nagigilty. Sasabihin mo, pag magbibigay ka sa gawa ng Panginoon, maliit lang na halaga, Pastor Ruby. Pero sinasabi mo, ito lang ang nakayanan ko. Pero wag naman sanang maging guilty tayo. Pero pagdating sa ibang bagay, ang lalaki ng ating ibinibigay at tanggap natin kasi pansarili nating kasiyahan. Amen. For example, magko-contribute ako sa outing. Magkano yan? 1.5 ang isang ulo. Magko-contribute ako. Merong ganun, kasi diba? ito lang ang nakayanan ko. Pero sa i-enjoy mo.
Di ba? Huwag tayo maging guilty. Pero pagdating sa church, ay, 150 lang ang bibigay ko kasi bukal naman sa kalooban ko ito. Pagdating sa gawain ng Panginoon, sasabihin mo, ay bukal naman sa kalooban ko ito kahit maliit. Pero pagdating sa kasiyahan mo, libo ang ibinibigay mong contribution kasi masisiyahan ka doon. Sino ba ang gusto mong, sa pagbibigay ba natin, sino ang gusto nating mabigyan ng kasiyahan? Si Lord o ang ating sarili? Huwag po tayong maging guilty sa ganong klaseng kalalagayan. Amen. Amen. Nagkukumpli po tayo kung Praise minsan God. doon sa Praise salitang, kahit naman mahalaga ito, bukal naman sa loob ko ito eh. Pero pag sa ikasisiya natin, hindi natin nakikwenta yung malaking halaga. Huwag po tayong maging guilty sa ganitong klaseng pagkakataon. Ako nga, Pastor, tuwing meron tayong mga mensahe, kaya dapat aware ang mga pastor natin sa pangangaral ng salita ng Diyos. Maging tayo ng mga pangkaraniwan o maliit na lingkod ng Diyos sa mga pinagsasabi natin. Kasi baka mamaya, sarili nating salita, for the glory of God, kakainin natin. Pero mas nalulugod po ang Diyos. Hindi lang sa preaching, hindi lang sa words, kung hindi sa pagtupad. No? Kaya tinatandaan ko yun eh. Saka laging yung mga bagay, yun ang gusto kong pukpok, Pastor. Yung sandali na ayaw na nating pinakamasarap sumunod. Pinakamasarap ilagay at pagtupad sa Diyos, yung mga sandali na ayaw natin, sundin yung patakaran. Marami tayong pastor, hindi nakikijoin eh. Wala naman hayo ngayon eh. Wala namang... Kumbaga, ganito po, Pastor. At kung ano yung ayaw natin, ako nga lagi minsan sasabi ko kay Pastor, kung ayaw na nila maglingkod, ang Diyos naman ay hindi namimilit. No, hindi... Oo, kung ayaw natin, sabi ni Cyril, kung ayaw nang maglingkod, pakuha na kay Lord. Inunahan mo na, wala tayong unahan ng Diyos. No? Ayun, nagalit rin sa yung mga young workers. No? O tinignan ka na naman. Yung mga young workers dito sa main church, ay humihinto kapag di nila gusto yung mga sinasabi eh. Talagang tinititigan kanila ng ganun eh. Yung bang, praise God, Pastor, ako kasi alam ko, yung bang, sa lahat ng bagay, hindi masarap yung pilit. Pilit kang nagbigay, pilit kang sumunod. Pero ang totoo, hindi lahat ng sandali maganda maririnig mo. Hindi sa lahat ng sandali, yung susunod ka dahil gusto mong sumunod. Dahil pabor sa atin. Yung mga sandali, pinakamasarap sumunod. Yung mga sandali na yung susundin mo, ayaw mo. Pero dahil sa kalooban ng Diyos, ito ang panuto ng church na ito ang patakaran, susunod ako. Hindi dahil sa tao, kung hindi sa pagmamahal natin sa Diyos. Hindi masarap yung pilit, Pastor. Totoo. Sa prutas ba pagkapilit mapakla eh. Oo, Pastor, di ba? Ayan, sagot ni Pastor Jason. Pastor, may case naman po na may mga kapatiran na nagiging dahilan ang giving para hindi makadalo. Example, hindi aaten kasi walang ikakaloob. Kaya di na muna aaten pag may ipagkakaloob na. Mali pong pananaw yon kasi ganito po. Sasabihin, di mo na ko atin kasi wala akong offering, wala akong giving. Kapatid, kung ang isang linggo, alamin natin, ilang araw bang binubuo ang isang linggo, Pastor Ruby? Ilang araw binubuo ang isang linggo? Ilang araw? 7. 7. Anong araw ang gawain ng Panginoon? Sunday or sa daughter church. Friday or Saturday. Saan nagsisimula ang araw ng isang linggo? Lunes. Lunes hanggang Sabado. Ilang araw? O edi 5 days ang dumaan. Ibig ko sa 5 days ang dumaan, sasabihin mo, hindi ka atin kasi ikaw ba hindi gumastos nung Lunes hanggang Sabado para sa sarili mo, kapatid? Kung hindi ka gumastos, mula nung Lunes hanggang Saturday, pwede mong idahilan na kaya ka hindi a-attend kasi wala kang pang-offering sa araw ng linggo. Parang sinabi na walang binigay ang Diyos. Para ano pa tinawag siya ng God of provider? Kaya nung sinasabi, Praise Pastora God. Ruby, nang hanap ng Panginoon, consecration, hindi po contribution. Hallelujah. At ito po ay nakabase sa pangunawa mo. Kaya kung sasabihin, According to our conviction. kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na makapagbigay, anong ibibigay mong pinaka-the best? Sabi nila, buhay. Sabi nila, time. Sabi nila, talent.
Eh kahit naman alam natin yon, kung wala naman sa puso natin yung magtatalaga ng buhay sa Panginoon, hindi mo rin maipapagamit yung talent, yung time, yung treasure, kung wala tayong pagtatalaga sa gawain ng ating Panginoon. Sabi po ni Pastor Joel Dayalag doon, para po sa akin conviction, kung hindi man ako mag-tithes, see to it ng offering ay higit sa tithes dahil alam ng Diyos kung magkano income natin. Wow! Galing naman ni Pastor Joel. O si Pastora Emily ito. Sabi ni Elizabeth Arola, ako po madalas nangihiram sa anak ko pag araw ng Sabado kasi linggo po ang budget ko. Sabi ni Edna Elibaran, magbigay ng walang aninlangan, ang Diyos ang magpapala sa atin. Amen. Praise God. Sagot, tanong ni Sister Linda Ramos Lam, Pastor, kami pong mag-asawa, pwede po yung isang envelope na lang po kami? Nasa sa inyo po yon, ay inyo pong conviction po. Kasi ang ano lang kasi ng Panginoon, wala pong nalilingid sa Kanya. Lahat po ay alam. Imagine, bilang ng Panginoon kung ilan yung binigay ng balo. At every giving pala, ay yung Spirit ng Lord, ay nasa ating lahat. Huwag nasa love box, love offering box, kundi kita ng Diyos tayong lahat. No, pati ang laman ng ating puso. Sabi ni Elizabethan, Amen, busog na naman po ang kaluluwa namin. Hallelujah. Kasi sa gawain ng Every Panginoon, morning na lang, Pastor galing ng Ruby, Diyos. Pastor Ruby, huwag nilang kalilimutan, pag ikaw'y nasa gawain ng Diyos, 3 bahagi ang naibibigay mo. Amen. Pastor Ruby. 3 bahagi ang naibibigay mo. Ano yon? Unang-una, pag nasa gawain ka ng Panginoon, nakapagbahagi ka na, nakapagbigay ka na ng time. Praise God. Pag nasa gawain ka ng Panginoon, nakapag-log offering ka na, nakapagbigay ka na ng treasure. Pag ikay nasa gawain ng Panginoon, yung nakikinig ka ng Word of God, o may ginagawa kang pagtutugtog, pag-awit, naibigay mo na iyong talent mo. Ang pakikinig po, talent yan. Amen. Amen. May mga taong walang talent sa pakikinig. Mga inaantok agad. Oo. Pag tinanong mo, ano bang natutunan mo? Wala. Wala silang talent sa pakikinig. Talent na nga lang sa pakikinig, wala pa sila. Praise God. Pero yung ang pakikinig po, talent yan. Kasi sabi nga ni James, chapter 3, verse 1, sa pakikinig, huwag ka agad magagalit, kundi matutong makinig. Huwag agad magre-react. Huwag agad magre-react. Kasi ang pakikinig po, talent po yan eh. Tingnan mo yung mga walang talent sa pakikinig. May nagsasalita, ayaw niya makinig. Sinasabayan niya ng salita o kaya nilalanta ka ng layas. Kasi yan po yun. Kaya sa gawain ng Panginoon, may naibigay ka na. Yung sinasabi nilang, ano ang pinaka-the best na handog na magagawa natin sa Panginoon pagka binigyan tayo ng pagkakataon? Di ba may mga sumagot? Buhay, time, talent, treasure. Pag nasa gawain kayo ng Panginoon, yung 3 yun ay pwede niyong ibigay. Yung time, nasa gawain ka ng Panginoon. Talent, makikinig ka o magko-contribute ka ng nalalaman mo. And third, offering, treasure, nakapagbigay na po kayo. Praise God. Kaya nga ako, Pastor, pa may naririnig ako na, may nakakarating sa akin, okay, naririnig ko na mga pag-uusap. Sinasabi ko agad, uy, hindi maganda yan, pangit yan, ba't namumutawi sa inyong bibigyan, pangit Nandiyan yan? na po ang direktor namin. Amen. Sagot po. Nagsisinyas na po, cut na daw po, cut na. Gumagano na sa amin, ginagano na kami. Yan. Hindi, gano'n, kumbaga, okay lang yun, Pastor. Sabi ni Pastor Angela Clemente, si Lord ayaw nang magkautang sa atin. Kaya kung anong binibigay natin, mas inihigitan pa niya. Tayo ang maraming pagkukulang talaga. Sa Diyos po. Sa Diyos, pero lagi siyang tapat sa atin. Sabi ni Nanay Ronelia Escueta, Pastor, tanong lang, magbibigay na lang daw po kasi hindi daw po aaten. Okay lang po ba yan? Halimbawa, second Sunday, hindi makaka-attend pero mag-aabot para pandagdag sa kanilang pamasahe. Okay, paano yon? Ay, may pera ka na pala. Bakit mo ipapadadalo pa para makarating ka sa gawain ng Panginoon? Ngayon, kung magbibigay ka ng gawain sa Panginoon, sa gawain ng pinadala. Diyos. Tapos meron ka palang ibang lakad sa araw na iyon. Ayun ang sinasabing, seek ye first the kingdom of God in His righteousness and all these things. Sa Diyos po, kung ganun gagawin natin. Ito ang offering ko, padala ko. Pero yung katawan ko, nandito sa bahay. Ganun ano? Mga kapatid na minamahal sa Panginoon,
Hindi po mahalaga sa Diyos yung perang ibibigay mo, galing lahat yan sa Kanya. Ang pinaka-the best na may bibigay mo kung wala kang lakad, yung kaluluwa mo nasa harapan ng Panginoon. Amen. Ay, Diyos ko, ano ba naman yan? Sabi ni Pastor Boyet Pili, yung pakikinig po ay talent, ang pagsasagawa naman po ay skill. Tama po ba yun, Pastor Lauro? Alam ba, gumawa ka. Meron kang ginawa, skill mo lang yun Oo. Ayan. Hindi, may ginawa ka, skill nga yun. Oh, yung pakikinig, talent. Talent, oo. Okay. Amen. Sabi ni Sister Marisa Fernandez, amen po, Pastor, Pastora. Sa giving po, pag sahod po, ready mo na agad yung 10% po para sa Lord. Pag talagang lingkod ka ng Diyos, di mo kinalimutan nyo. Kumbaga, pag sanayan lang yan, pag train ka sa giving, hindi ka na maghahanap, kung saan na pupunta, hindi mo na, wala ka ng pakialam, basta't ibinigay mo na, wala ka ng wala ka ng question, parang, ba, si Sister Jessica Paul, pa nagbigay yan, Mas nakatutuwa. hindi rin niya kinu-question Alam mo, yun, Pastor bahala ka na Ruby, dyan. Pastor Ruby, mas nakatutuwa pa yung mga sugalero kaysa sa Kristiyano. Bakit? Yung sugalero, pag yan nagtaya ng malaki at natalo, hindi na lang tinatanong kung saan napunta yung kanilang pera eh. Pero mga Kristiyano, kakapiranggot yung binigay, naghahanap kung saan napunta. Mas mainam pa sa inyo ang mga sugalero, mga sabungero, mga madyungero, kasi pag sila'y natalo sa kanilang perang isinugal, hindi na sila saan ba napunta yung pera ko? Saan ba? Ay, samantalang may kaharap siya, may kasugalan siya. Ay alam naman niya na nandoon sa harapan niya yung perang napunta yung pera niya sa harap niya. Hindi niya nasa yung pera ko ha? Walang ganun. Mga Okay, Kristiyano. sabi ni Sister Grace Corminal, minsan po kaya nahihirapan sumunod sa patakaran at utos ng Diyos dahil sa pride at katigasan ng puso. Tama po iyan. Plus, meron na kasi nakapasok, meron na nakaupong complain sa puso natin. Kumbaga, ayaw niya yung narinig niya. Pride yun no, sa kakatigasan ng puso. Ang sabi po ni Pastora Annie Oxendine, sabi po ng Panginoon, hindi na kailangan ng may magsalita pa para sa Panginoon dahil alam na ang laman ng isip. Alam ng Diyos ang lahat ng mga laman ng puso natin. Kaya maganda lagi. Ako lagi kong prayer, Lord, create in us a clean heart, a pure heart, and a servant's heart. Sabi ni Brother Rain Carion, Tembrevilla Ape, wala nga pong sinabi ng tithe sa New Testament. Pero ang sabi naman ni Lord sa rich young ruler na ibenta yung lahat ng yaman niya, then ibigay sa mahihirap. Mas matindi to. Hallelujah! Sabi ni Pastor Joel Dayalagdon, walang saysay ang giving kung wala ka naman sa presence ng Panginoon. Obey first before you complain. Sabi ni Brother Ramiro Acosta. Alam mo, Brother Ramiro Hercules, yan ang lagi kong sinasabi. Ayaw nyo ng patakaran, ayaw nyo ng instruction, ayaw nyo magsisunod. Obey first before you complain. Saka sa panahon na ayaw natin yung ginagawa natin na sundin yung patakaran, yun ang panahon na manahimik ka, and all what you have to do is this. Huwag ka nang humanap ng mga tao na sasalinan mo pa. Kasi transferring spirit yung pangit yun. At mananagot tayo sa Diyos kapag yung tao na yun ay nanghina sa pananampalataya o nagduda sa church leaders. Bakit? Dahil sa iyo hinasikan mo. Pero ito, yung panahon na ayaw nating sumunod, yung panahon na ayaw nating tumupad, marami tayong dahilan. Yan ang panahon na pinakamasarap sa paningin ng Diyos. Kasi ang susundin mo dyan, yung ating Panginoon. At kung naniniwala tayo na lahat ng patakaran ng church leaders ay patakaran din ng Diyos at kinakasangkapan siya ng Diyos, pag hindi ka sumunod, parang sinasabi mo na, kalaban ng Diyos, yung church leader, at nagiging kalaban tayo ng ating Panginoon. Tayo'y manalangin. Bukas po, 7 o'clock in the morning, ang ating pong Sunday service, church service, General Assembly, hanggang hapon po iyon. Magkaisa tayo. Hindi lamang contribution, kundi consecration ang hinahanap ng Diyos. Purihin ka, Panginoon, sa magandang umaga at pinagpalang umagang ito. Ang lahat, O Diyos, ay pinapapasalamatan po namin ang iyong salita, ang iyong pagpapaalala. At hinihingi po namin, O Diyos, ang lakas ng katawan, ang lakas ng aming espiritu na buhat sa inyo. At lagi mo kami, Lord, lipusin ng pag-ibig na galing sa iyo sa pagsunod at pagpapasakop. To God be the glory
In Jesus' mighty name, we pray. Everybody say amen. Amen. Praise God. Kuha na mo yung ating mga young workers. Ayan na po sila. Yung iba'y padating pa lamang po. Ang ating young workers. Hallelujah. Kita nyo nga, kahit walang gawain, sila naggagawain pa rin. Ayan. Lahat sila may mga laptop. Sila pinagkakainan. Hindi pa. Hindi, patakaran ko yan. Huwag kayo gagawa ng walang kainan. Kasi pag hindi nakakain, pag walang laman ng sikmura, hinahangin ng ulo. Kaway-kaway daw po. Praise God. Ayan, ang young workers natin to be led by Sister Melay Marcelo. Merong nagluluto, merong naglalaptop, at merong taga-silbi. Ganyan po ang division of labor nila. Okay, praise God. Salamat sa Diyos. Pagpalain ng Diyos ang buhay ni Pastor Lauro. See you tomorrow sa ating church Sunday service. At maaga pa lamang po, may host na po tayo na matitinding anointed couple. Praise God. Love you, Jessica Palp. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye po sa Thank you, inyo Lord, lahat. God bless sa po. inyong salita, Ayan. Panginoon. See you on tomorrow. Praise God.